Mas maging mamaw pa ang Wonder Boy ng Pinas na si Carl James Martin, labis na ginaganaan na sa ngayon. Legendary Pinoy boxer ba naman na si Manny Pacquiao ang mismong nagturo sa kanya ng mga pambihirang mga diskarte o teknik sa pakikipaglaban. Terence Crawford, masyadong minaliit ni Canelo Alvarez. Hiniling sa Big Boss ng Saudi na dapat ang boxing ring na lalabanan nila ni Crawford ay paliitin para hindi mangyari na tatakbo-takbo itong si Crawford. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Ganito ang post ni Wonder Boy sa kanyang official social media account na kung saan labis ang kanyang tuwa na napanood ng personal at malapitan talaga na nagsasana itong si Pacman, at ibinunyag ni Wonder Boy na binigyan pa siya ng mga tips o teknik sa pakikipaglaban. Ito ay matatawag na isang makasaysayang tagpo sa mundo ng boxing ang nakita ng maraming Pilipino nang magsimula ang pagtuturo ni Manny Pacquiao kay Carl James Martin. Para sa marami, isa itong simbolo ng pagpasa ng bandila mula sa hari ng boxing tungo sa susunod na henerasyon ng mandirigmang Pilipino. Ngunit higit pa sa isang simpleng sesyon sa gym, ang pagtuturo ni Pacquiao kay Martin ay may malalim na kahulugan at kahalagahan sa larangan ng sports, sa pambansang pagkakakilanlan at sa inspirasyon ng kabataang atleta. Si Pacquiao ay hindi lamang isang alamat sa boxing, kundi isang pambansang kayamanan, isang taong nagangat sa dangal ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang desisyong ibahagi ang kanyang karanasan, disiplina at kaalaman sa isang batang boksingero na gaya ni Martin ay patunay ng kanyang hangarin na mapanatiling buhay ang diwa ng boxing sa bansa. Isa itong konkretong hakbang sa paghuhubog na susunod na kampiyon na may puso, tapang at disiplina tulad sa kanya. Para kay Martin, ang pagtuturo ni Pacquiao ay higit pa sa tekniko-taktika. Ito ay isang karanasang magpapaalab sa kanyang motibasyon at tiwala sa sarili. Mula sa mga simpleng galaw sa ring hanggang sa mental na paghahanda, natututo si Martin mula mismo sa pinakamagaling sa kanyang larangan. Sa bawat payo ni Pacquiao, may kasamang alaala ng kanyang mga tagumpay at kabiguan, mga karanasang hindi kayang tumbasan ng libro o simpleng pagsasanay. Hindi rin may kakaila ang simbolong kahulugan nito sa ating bansa. Sa isang panahong maraming kabataan ang naliligaw sa maling landas, ang eksenang ito ay nagsisilbing paalala sa sipag, tiyaga at tamang gabay, maabot ang pangarap. Sa pamamagitan ni Pacquiao, ipinapasa ang apoy ng inspirasyon kay Martin at sa libu-libong batang nangangarap din na makilala sa boxing. Sa kabuuan mga kwento, ang pagtuturo ni Pacquiao kay Martin ay hindi lamang simpleng sesyon ng pag-ensayo. Isa itong malagang hakbang sa pagpapatuloy ng ligasiya ng boxing sa Pilipinas. Isa itong paalala na ang tunay na kampiyon ay hindi lamang mahusay sa ring, kundi marunong ding magtaguyod ng susunod na henerasyon ng mga kampiyon. Samantala, mainit at matindi ang naging banggaan ng mga salita sa press conference ng dalawang halimaw sa boxing, Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford. Sa unang tingin ay tila isa lamang itong karaniwang pagtatagpo ng dalawang madirigmang magharap sa ibabaw ng ring. Ngunit nang magsalita ng bawat isa, naging arena rin ng trash talk ang entablado. Hindi lamang itong naging paraan upang pataasin ang hype ng laban, kundi nagsilbi rin ito ng pagpapakita ng pride, kumpiyansa at determinasyon ng bawat kampo. Unang bumanat si Crawford, walang takot at tinawag si Canelo bilang isang cherry picker na umiiwas daw sa tunay na hamon. Sinabi ni Crawford na alam ng lahat na iniiwasan mo ko, Canelo. Ngayon wala ka nang kawala. Hindi naman nagpahuli sa Canelo at agad na sumagot at sinabi niya na hindi pa kailanman nakaharap si Crawford ng buksingerong katulad niya. Mas mataas para ang level ni Canelo kaysa kay Crawford. Sa simpleng tugon na iyon mga kwento, ramdam ang lalim ng kumpiyansa ni Canelo na nakamit na ang maraming titulo sa iba't ibang dibisyon. Habang lumalalim ang press conference, nagpalitan pa sila ng maanghang na mga salita. Si Crawford ay ginit niya na siya ang pinakamahusay na pound-for-pound fighter. Samantalang itong si Canelo naman ay maringit na ng gito at sinabi na you only beat smaller fighters. This is a different animal. Sa mga oras na yon, parang wala na sa kanilang umuurong o natakot. Ang bawat salita ay tila suntok na pinakawalan sa harap ng media at mga tagahanga. Pero sinabi pa ni Canelo na sa 41 wins sa tulang talo na record ni Crawford ay wala pang elite fighters itong si Crawford na nakalaban dahil lahat daw ay mga mahihina. Ang trash talk ay hindi basta yabang lamang. Ito ay isang estratehiya upang wasakin ang mentalidad ng kalaban. Para kina Canelo at ni Crawford,
ito ay isang uri ng psychological warfare. Ngunit sa likod ng kanilang mga banat, malinaw na pareho silang handang ibigay ang lahat-lahat sa laban. Ang kanilang salita ay salamin ng pagganda at tapang, dalawang bagay na magtatagpo sa huling yugto ng kanilang tunggalian sa ibabaw ng lona. Mga kakwento, sa pagtatapos ng press conference, isang tanong lamang na iwan sa isipan ng mga taga-subaybay. Sino nga ba talaga ang magpapatunay na siya ang tunay na hari sa ibabaw ng ring? Ang sagot ay malalaman natin yan, hindi sa bibig kundi sa bawat suntok sa gabi ng laban nila. At ngayong September 13 na sa Las Vegas, Nevada. Kakwento, Team Canelo ka ba o di kaya Team Crawford ka? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Christian Rios, kay kakwentong Julian Pedrosa, kay kakwentong Hector. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.